Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, patuloy pa rin sa pag-uusisa ang mga kaibigan ni Sakuragi dahil nais nila itong makita at mapuntahan sa kanyang kwarto. Ngunit ibinilin nga dito ni Lee na hindi daw pwedeng isturbuhin si Sakuragi. Agad naman sumagot ang isa sa mga kaibigan ni Sakuragi. Kaibigan naman namin si Sakuragi. Hindi iyon magagalit sa oras na makita niya kami. Paglaban na saad pa rin ni Noma na pinipigilan naman ni Mito. Sabay iling nito dito. Medyo nakaramdam na kasi nang hindi maganda si Mito para sa katulong kapag mas kinulit pa namin ito. Sige na po ate, pwede na po kayong umalis. Pasyensya na po sa pangungulit ng kasamahan ko. Salamat po. Nakangiting saad ni Mito bago tinulak-tulak papasok ang mga kasamahan para hindi na ito mangahas na magtanong pa. Samantalang, na makaalis ang babaeng katulong, agad na sumimangot si Noma dito. Pre, bakit naman ganun? Gusto ko lang naman kausapin eh. Saad naman ni Noma. Che, kausapin, tapos gagawin mo pang dahilan si Sakuragi. Sira ulo ka ba? Asik nito na sinamaan pa ng tingin. Gusto ko lang din naman malaman kung nasaan si Sakuragi eh. Tsaka kung bakit naging ganun na lang silang lahat kanina. Anas pa muli ni Noma. Baka utos rin ni Sakuragi sa kanila na huwag tayong pag-alalahanin. Huwag ka na nga magtanong pa at mangulit. Inis na saad ni Mito bago tumungo sa upuan kaharap ng isang malaking TV kung saan ay may PlayStation. What if puntahan natin si Sakuragi mamaya sa kwarto niya? Siguraduhin natin if okay lang ba talaga siya doon o ano. Suhestyon naman ni Takamiya. Oo, tama. Gusto ko rin makita kung gaano ba kalaki ang kwarto niya. Masayang pagtanggap ni Okoso sa naging suhestyon ni Takamiya. Oy, ipapalala ko lang ha. Huwag naman sana tayo maging dahilan ng kaguluhan dito. Anas ni Rokawa sa mga ito. Kiji mo naman bro. Tsaka wala naman kaming balak na manggulo no. Laban na saad ng tatlo. Sige na, pero mamaya na. Maglaro na muna tayo dito. Sayang din naman, huling beses na nakapaglaro ako dito. Ilang buwan na ang nakalipas. Anas ni Mito na sinit up ang game sa Jackass. Sus, salit-salitan tayo. Kung sino ang matalo, siya ang gagawa ng dahilan sa oras na mahuli tayo mamaya. Umagri naman ang mga ito bago sinimulan ang laban. Samantalang, makalipas ang 1.5 oras sa paglalaro, naisipan ng mga ito na puntahan si Sakuragi sa 2. palapag. Naboboard na rin naman sila sa kakalaro. Saan ba ang daan? Bulong na tanong ni Okoso kay Takamiya na nangunguna sa paglalakad. Sininyasan niya itong manahimik dahil baka may makakarinig sa kanila. Potik, para tuloy tayong magnanakaw sa inasta natin. Pray naman, relax nga lang kayo. Inis na saad ni Noma. Ito na nang maunang naglakad na sinundan naman ng 4. Samantalang, si Rokawa ay nakapamulsa pang sumusunod sa mga ito. Nang makarating sa 2. palapag, nalula sila dahil sa lawak ng palapag na iyon at higit sa 5 ang kwartong nakikita nila doon. Alam niyo ba kung saan mismo yung kwarto ni Sakuragi? Tanong na ni Takamiya. Tangik, magkakasama tayo. Paano namin malalaman? Tsaka, nakalimutan yung tanungin si ate kanina kung saan mismo dito sa 3rd floor. Ani naman ni Okoso. Maghihiwalay tayo. Hanapin na natin kung saan ba ang kwarto niya. Tumango ang mga ito at agad na naghiwalay. Si Rokawa naman ay hindi na nakisama sa paghahanap. Bagkus ay tumayo na lamang siya sa malaking bintana. Nakita ang malawak na labas ng mansyon. May mga ilang guards and bodyguards
din siyang nakikita na naglalakad paroon at parito upang magbantay. Aalis na sana si Rukawa upang puntahan ang mga kasamahan nang may maaninag siyang 5 kalalakihan na pinagtutumba ang mga bodyguards kanina. Halos man lang laki ang mata ni Rukawa nang tumingin pa ito sa gawi niya, kaya dali-dali niyang tinakpo ang pagitan ng kanyang mga kaibigan. Hoy, Mito! May mga taong pumapasok. Napatumba na nila yung mga nagbabantay sa labas. Anas ni Rukawa na ikinagulat ni Mito. Napatingin siya sa mga kasamahan na nakikinig pala mula sa mga kwartong bubuksan sana nila para malaman kung saan kwarto ni Sakuragi. Hoy, pumunta na kayo dito. Dalian nyo. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang ang mga kasamahan ni Sakuragi dito. Tulog pa siguro si Sakuragi, kaya tayo na lang muna ang bahala sa mga pumapasok. Saad ni Mito na kinatango naman ng tatlo, si Takamiya, Okoso at Noma. Mauna na kayo. Ako na ang bahala kay Sakuragi. Hahanapin ko kung saan ang kwarto niya para masabihan ko na rin siya. Anas ni Rukawa na ikinatango ni Mito. Dali-dali naman tumakbo ang 4 pababa ng hagdanan. Samantalang, habang si Rukawa naman ay nagsimula na sa paglalakad para halughugin ang ilang mga kwartong hindi pa nabubuksan ng 4. Malapit na siya sa 3 kwarto nang biglang tumunog ang kanyang cellphone niya dahilan upang maalingaw-ngaw ito mula sa hallway. Dali-daling kinuha ni Rukawa ang cellphone at walang tingin-tingin na sinagot ang tawag. Anak, tulungan mo ako, si Aki. Isinugod sa ospital. Umiiyak na saad ng ina sa kabilang linya. Nanlalaki ang mata ni Rukawa bago tumalikod. Po, ano nangyari kay Aki? Si baby niya. Ano nangyari, Mami? Nag-aalalang tanong ni Rukawa na halos nanginig ang kanyang boses. Bali-balita kasi ang mga pagnanakaw ngayon dito. Ang sabi, malalaking grupo ang mga pumapasok sa mga bahay-bahay. Ang kaso, itong kapatid mo, nanlaban kaya iyon na itulak siya. Huli na para matulungan namin siya ng daddy mo dahil nasa kusina kami. Hirap na pagkukwento ng ina dahil sa labis na pag-iyak at paggargaralgal ng boses nito. Mami, huminahon ka po. Walang masamang mangyayari kay Aki at sa bibi niya. Huwag ka na pong mag-alala. Pupunta na po ako dyan. I-text nyo na lang sa amin kung saang ospital. Naputol ang pakikipag-usap ni Rukawa sa ina nito na makita niyang hindi na pala siya nag-iisa doon. Hindi niya namalayan na nakikinig na pala si Sakuragi sa gilid niya. Anong narinig ko? Si Aki, na aksidente. Puno ng pag-aalala ang tono ng boses nito, bagamat malamig ang tingin na ipinupukol dito kay Rukawa. Hindi, okay lang si Aki. Okay lang si... Nagulat si Rukawa nang agad siyang kwilyuhan ni Sakuragi habang nakatiim ang bangang sa inis. Huwag mo na akong subukang paikutin. Rinig na rinig ko mula sa umpisa ang mga sinabi mo. Nasaan si Aki? Malamig ang boses na pag-ulit ni Sakuragi. Sakuragi, hindi pa ngayon ang tamang panahon para alamin ang mga bagay tungkol kay Aki. Naitulak ni Sakuragi palayo si Rukawa bago ito sinuntok. Damn you! Wala kang alam sa pinagdaanan ko. 6 na buwan akong nagdusa na wala siya sa tabi ko. Ikinulong pa ako. Alam mo yun. Kaya wag mo sa akin ilayo ang mag-ina ko. Galit na bulyaw ni Sakuragi kay Rukawa. Naiintindihan kita. Pero okay na si Aki nung wala ka. Okay na siya na kami lang ang kasama. Huwag ka na makisali pa. Muling sinuntok ni Sakuragi si Rukawa ng 4 na beses bago hinihingal na tumayo mula sa pagkakaupo niya dito. Huwag mo sa amin idahilan na okay na si Aki na wala ako dahil hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Kahit hindi mo sabihin sa akin, ako ang maghahanap para lang makita siya ulit. At sa oras na makita ko siya, hindi ko na siya pakakawalan pa. Saad ni Sakuragi
na binangga pa sa balikat si Rukawa na nakatayo lang mula sa pagkakasuntok ni Sakuragi sa kanya. Samantalang sumunod naman si Rukawa at wala nang nagawa pa kundi sundan kung saan man ito pupunta. Pagbaba pa lang nila sa first floor, ang dami mga tauhan na nakahandusay. Samantalang nakikipagbugbugan naman ang mga kaibigan ni Sakuragi sa mga ito. Ano nga kaya ang gagawin ni Sakuragi na ngayon ay meron ng mga armadong taong nakapasok sa bahay nila at naaksidente pa itong si Aki? Kaya abangan natin ito mga